Definitely, this is illegal. This action of confiscating our supplies is illegal. Dahil hindi naman po talaga dapat ginagawa yan. Ito ang naging sagot ni Armed Forces of the Philippines or AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa ginawang pang-aagaw ng China sa supply na pagkain ng mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa ginanap na pulong balitaan sa Camp Aguinaldo araw ng Martes. Noong May 19 kasi, nagsagawa ng panibagong rotation and resupply mission ang tropa ng pamalaan sa BRP Sierra Madre or LS-57 sa Ayungin Shoal. Sa nasabing RORE mission, umabot sa 4 na sortie o nakaapat na balik ang eroplano ng Pilipinas na siyang naghulog ng mga supply para sa mga sundalong Pilipino. Ngunit 3 lang ang nakuha ng mga sundalo dahil ang isang kahon ay nakuha ng mga Chinese. Yung pala ilabangan nila. Lako. Wala. Lapitan nyo kagad yung lapitan nyo kagad yung... Kiluha nila para drop. Yung item kagad, lapitan nyo, yung item. Makikita sa video na tila nakikipagpatentero sa tubig ang mga Chinese at Pilipinong sundalo, makuha lang ang supply. Yung parachute, kunin yung parachute. Lako. Lako, meron pa parachute Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea, matapos na makita ng mga Chinese na pagkain ang inihulog mula sa eroplano ay kanila itong itinapon sa dagat. After opening it and realizing that it's only foodstuff, they dumped this back into the sea. Contrary to what they circulate online that we are polluting the seas. Ayon sa opisyal, may tuturing na iligal ang ginawa ng China dahil nasa loob na sila ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas. Pangalawa, hindi rin anya tama ang ginawa ng China na hinarangan ang lehitimong operasyon ng Pilipinas. First and foremost, I would like to emphasize that the PLA agents have no authority to be within our Exclusive Economic Zone. They should not be there. They have no right. They were trespassing into our Exclusive Economic Zone. Secondly, they interfered in a legal operational resupply mission. Kaugnay nito, ipiniliwanag naman ni General Browner na kaya nila napagdesisyon ng i-airdrop ang mga supply ay para maiwasan ang nararanasang panghaharas ng China. Ngunit hindi pa rin ito nakalusot. We did that because we believe that we have to perform our missions in a peaceful manner, no? Kaya nga naisip na natin na mag-airdrop na lang at para walang resistance. Wala na yung harassment na nangyayari sa dagat. Pero still, nakita niyo sa video, ganun pa rin eh. Ganun pa rin. Ayaw tayong tantanan. Samantala, pinasinungalingan naman ng AFP chief ang kumakalat na video ng umano'y panunutok ng baril ng mga Pilipinong sundalo sa mga Chinese Coast Guard. The issue of the pointing of the guns, we are denying that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese in the ribs. Ngunit hindi itinanggi ng AFP na may baril ang mga sundalo. But we will not deny the fact that they were armed, no? Because the BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship, and therefore it is authorized to have weapons. We are authorized to put weapons on board, no? Both cruiser weapons and individual weapons of our soldiers. Meron tayong karapatan, no? Because of the concept of self-defense. Dagdag pa ni General Browner, dahil sa sobrang lapit na ng mga Chinese sa BRP Sierra Madre, kaya nagdulot ito ng pangamba sa mga Pilipinong sundalo. Ngunit alam anya ng mga sundalo ang rules of engagement. In this case, because of that intent of the Chinese Coast Guard to get our supplies, they came very, very close to the BRP Sierra Madre. No? And of course, this posed, from the point of view of our soldiers, this posed a danger, a threat, no? Dahil napakalapit na nila. That is why there were videos, there were images of our soldiers carrying their guns. But they, again, I would like to emphasize, they did not point their guns to the Chinese. No?
Meron po tayong sinusunod na rules of engagement. Alam po ng mga sundalo natin yan. Sa huli sinabi ng AFP chief na kanila na itong naiparating sa mga kinauukulan. We have reported this already to our Department of National Defense. We have provided the information to the Department of Foreign Affairs. So we have done our part. It's up to DFA now whether they're going to file a protest for this action, illegal action that was done by the Chinese Coast Guard.